I have heard the call of different groups from the medical community for a 2-week community quarantine in Mega Manila. Hope helps. Hope heals. Hope comforts. Hope is peace. Hope is love. Hope is faith. Hope is Jesus. Hello, everyone. Welcome to our church online. Hallelujah. God is good. Amen. Hallelujah. Before we start praising His name, I would like to share Jeremiah 33, verse 3. And the Lord said to all of His children, He said, "Call unto me, and I will answer thee. I will answer you." Just call unto God, and He will show you great and mighty things. Isn't it amazing that we have a great God? That as we praise to Him, as we pray to Him, He will always listen to His children. Amen? And in His time and in His due season, He will answer your call. Amen? Can I just lift up your hands and just praise His name? Hallelujah. Father, we thank You. Indeed, You are a covenant-keeping God. And we have Your word in our hearts, Lord. And we believe that everything You said, Lord God, it will come into pass. We praise You. We glorify You in Jesus' name. Amen. Ready at the line, looking out to all that's ahead. When every heart confesses Your name, we're pressing on
this is our prayer today. Declare your goodness and faithfulness, your majesty in our lives, Lord. Speak to me, O Lord. I want to hear your voice. You showed your heart to me, revealed your majesty. You've called me to the shore, and my hands are open door. I surrender all, 'cause everything is yours. I bow before you, God, and your name be lifted up. Your spirit move inside. Your praise is all I have to see. You put me with your love, great mercy from above. In my weakness, sovereign of your strength, you call me to the shore, and my hands are open, Lord. I surrender all, 'cause everything is yours. I bow before you, God, and your name be lifted up. Your spirit move inside of me. Your face is all I wanna see. I'm here to live your praise, singing your unending grace. Your presence fills this empty place. Your voice to my soul in vain. Oh, thank you, Lord, because you're my anchor. You're my anchor. You're my Savior, refuge of my soul. Take these our Lord, call me at lead me, Father. Lead me, Father. I will follow. Move inside me now. I bow before you, God, and your name be lifted up. Your spirit, only your spirit move. Your praise, Lord. I'm here to praise, sing your unending praise. Your presence fills this empty place. My soul is there, 'cause
Jesus. If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I'll hold on to what is true, though I cannot see. If the storms of life they come and the road ahead gets deep, I will lift these hands in faith. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. When my hope is filled with hope, every promise comes my way. When I feel your hands of grace rest upon me, staying desperate for you, God, staying humble at your feet, I will leave these hands and say, I will believe. I remind myself of all that you've done. So, in the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours.
that we are called His children. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayo ay tinuring na Kanyang mga anak. Hallelujah! We are His children. Amen! Anak po tayo ng ating Diyos. Kaya nga po, Panginoon, sa araw na ito, Ikaw po yung aming tinataas, Ikaw po yung itinatanghal sa aming kalagitnaan. Sa likod po ng aming pinagdadaanan, sa likod po, Panginoon, mga pagsubok na pinagdadaanan po namin ng bawat isa, it is your name na tinataas po namin. Wala na pong iba kami, Panginoon, pinararangalan, wala na pong iba kaming itinataas, kundi ang tanging pangalan mo lamang. Tulad niya na sinabi mo sa iyong mga salita, how great is the love that the Father has lavished on us, that we are called His children. Father God, we bless you today. Ikaw po, Panginoon, ang itinataas po namin sa aming kalagitnaan. Wala na pong iba sapagkat ang pangalan mo ay higit sa lahat ng mga pangalan. Karapat dapat kang papurihin, dakilain at sambahin. Patuloy ka, Panginoong, kumilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang pinagkakatiwala namin sa lahat ng aming pong ginagawa. In times like this, na dumadanas kami, Panginoon, ng iba't ibang klase ng mga pagsubok. Salamat po na gagamitin mo ang mga pagsubok na ito, Panginoon, para kami, Panginoon, ay itaas, para kami patuloy na magtagumpay for your glory, for your name's sake. O Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon. Itinatanghal, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita sa hapon na ito, sa araw po na ito, nais ko po munang anyayahan ang lahat ng ating mga kapatid na ngayon po ay nanonood ng ating pong pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Anyayahan ko po kayo sa Holy Communion. Alalahanin po natin yung ginawa ng ating Panginoon Jesus 1,000 taon na ang nakakaraan. Sinabi po doon sa aklat po ng Philippians, although He was God, He did not think of equality with God. Instead, He gave up His divine privileges, took the humble position of the slave. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus 2,000 years ago. At babasahin ko po rito sa aklat po ng Unang Korinto, sa Tagalog po, dito ko po babasahin sa Magandang Balita, Biblia. At mga kapatid, mga nanonood po ngayon sa ating online worship, ihanda lang po ninyo ang inyong juice, hostya, kung kayo merong eggnog o skypex, it will do. Wala pong problema yon dahil ito po ay simbolo lang. Ang tinapay at ang juice na ginagamit po natin ay simbolo lang po ito ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus at simbolo ng kanyang katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi po dito sa aklat po ng Unang Korinto, chapter 11, basahin ko po sa verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo nito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang ginagawa po natin, mga kapatid, ay inaalala po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dumadanas po tayo ng mga pagsubok ngayon, pero alalahanin po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus noon. Ito pong hawak-hawak pa natin tinapay, ito po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay, pinahirapan, sinipa-sipa, dinuraan,
para ipakita, i-express ng ating Panginoon Jesus yung walang kapantay na pag-ibig niya sa atin. Kaya po, today, we will declare, we will believe and pray that God will move in our midst. Siya po yung kikilos sa ating kalagitnaan. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Pinahirapan, inalimura, inalipusta, para ipahayag mo sa amin ang walang kapantay mong pag-ibig. Kaya nga Diyos, ikaw po yung itinataas po namin sa aming buhay. At sa simbolo ng tinapay nito, simbolo na iyong katawan, Father God, we declare that we are blessed, Lord. We declare that we are whole. We have wholeness in our body. Walang virus, walang karamdaman na pwede mag-penetrate sa katawang ito, sapagkat ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Father God, salamat po sa tinapay nito na simbolo ng iyong katawan. Ito po ay pagpapaalaala dun sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. At ito pong Diyos na ito, tulad nga po ng lagi sinasabi rin po ni Pastor Romel, wala pong kapangyarihan ang Diyos na ito. Ang may kapangyarihan ay ang sinisimbolo ng Diyos na ito, ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa dugo ng ating Panginoong Hesus, we have protection. Tayo iniingatan ng banal na dugo. We are covered by His blood. At ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon, we are righteous in His sight. Magkakamali po tayo, nagkakasala po tayo, pero ang tingin sa atin ng ating Diyos, tayo ay matuwid. Dahil we are covered by the blood of Jesus. Panginoon, salamat po sa Diyos na ito, na simbolo ng iyong banal na dugo, na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Father God, thank you that we are whole. Thank you that we are safe. We have protection by the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Muli, Panginoon, ikaw po yung itinatas po namin sa aming pong kalagitnaan. Wala na pong iba, sapagkat ang pangalan mo ay karapat-dapat, papurihan, dakilahin, itanghal. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, worship team. You are blessed, anointed. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kapatid nasa kanilang tahanan ngayon. Kami po ay bumabati ng isang mapagpalang araw at siyempre, babati din ako ng 20th anniversary ng ating pong church, ng ating iglesia. Imagine, nakaka-20 taon na po tayo, 2 dekada. Hallelujah. Hindi ba mga kapatid kayo nagagalak at kayo ay naging bahagi ng iglesyang ito, ng church na ito, ng New Life Christian Center at naabot po natin ang kalalagayan po natin ngayon. Mga kapatid, what we have today, yung tinatamasa po natin ngayon, kung ano tayo ngayon, resulta lang po ito ng mga pananampalataya at mga pag-asang hindi kumupas sa loob ng 20 taon. At ito po yung masasabi ko sa lahat po ng mga nanonood sa atin at saka mga ilang narito. Siguro po, nilalahat ko na, isa po ako sa mga buhay na saksi kung ano po ang pinagdaanan ng ating church. Ang mga matatanda sa iglesia. Hindi matanda dahil lamang kami sa edad, kundi sa biyaya po ng Panginoon, dito po kami lumago, dito po kami tumanda. At I give honor sa mga naging very loyal sa ating pong church. Nasa loob po ng 20 taon,
nakakasama natin siya at patuloy pa rin nating makakasama. Meron pa po akong mga nakikita rito na ilang pamilya na talagang they've been faithful sa church na ito. At sila po, ika nga, masasabi po nating mga naging pundasyon po natin, mga naging haligi po natin. O, babaybayin ko, ang pamilya po ni Kuya Arnel, hindi pa po New Life, narito na sila. Pamilya ni Kuya Arnel, pamilya ni Toots, tsaka ni Roda. Yan ang mga una rito. Kami po, aming pamilya po namin. Si Ate Lynn Digma. Yan ang ika nga masasabi po nating mga haligi, pundasyon ng church na ito. And we give them an honor. Nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil talagang naging faithful hanggang ngayon. Narito pa rin, nanganak na, nagkaapo na. Narito pa rin sila. And is till Jesus come. Amen. Basahin ko po sa Isaiah chapter 54, verse 1 hanggang 5. Pakibasa. Pakilagay nga dyan sa ating screen. Isaiah chapter 54, verse 1 hanggang 5. Yan, sinabi po rito sa New King James. Ito po hindi ko po makakalimutan ang mga verse na ito. Dahil ito po yung ibinahagi sa amin ni Pastor Joseph Bradford na maging guest speaker po namin sila sa household. Isa pala, nakita ko ang aking inaanak. Ang pamilya din ng Espiritu. Sila rin po yung mga nauna. Yung mga tinatawag po natin mga matatanda sa iglesia. Basahin po natin. Ito po, hindi ko makalimutan. Ito po yung pinanghawakan po ng New Life, Community Conservative Baptist Church pa noon. That was 1999. 1999 po kasi ako na ako'y mag-connect sa community gospel. Pero ito ay nagsimula 1995. 1995 po, nung kapanahonan pa po ni na Pastor Romil. Ako po, dumating po rito ako sa Pilipinas, galing po akong abroad, 1999 February. Yan. At siguro mid-1999, naging guest speaker po namin ito si Pastor Joseph Bradford. At ito po yung kanyang ibinahagi sa amin. Sabi rito, sing, O barren, you have not born. Bring forth into singing and cry aloud, you who have not labored with child, for more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. Verse 2, enlarge the place of your tent. Sabi po niya, let them stretch out of the curtain of your dwelling. Do not spare, lengthen your cords, strengthen your stake, for you shall expand to the right and to the left. Your descendant will inherit the nation and make the desolate city inhabited. Do not fear, for you will not be ashamed. Neither be disgraced, for you will not be put to shame. For you will forget the shame of your youth and will not remember the reproach of your widowhood anymore. Babasahin ko po sa Tagalog. Mas magandang namnamin dito po sa Tagalog, sa magandang balita Biblia. Sinabi po rito, umpisahan ko na po sa verse 2, gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparan mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa, at pananahanin nila ang mga lungsod na iniwanan. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Ito po yung siniyar po sa amin ni Pastor Joseph Bradford. At ito po yung pinanghawakan po namin, lalong-lalo na nga po sa pangunguna po ni Pastor Edwin. Yun po yung ating unang lead pastor, hindi pa po noon New Life, Community Conservative Baptist Church. Bawal pa noon ang pumalakpak. Bawal ang tumaas ang kamay. But praise God,
May ginagawa ang Diyos sa mga iglesia, sa church. Tama yung sinabi ni Pastor noong nakaraang linggo. Nasaan kaya tayo ngayon kung wala ang church? At ang tanong ko nga, saan kaya tayo pupulutin kung wala ang church? Ako po, personally, saan kaya ako pupulutin kung hindi po ako na-connect sa isang iglesia dito po sa church? Sa kangkungan? O sa basurahan? Hindi ko po alam. Pero laking papasalamat ko nga at ako'y na-connect sa isang church, sa iglesia, na mayroong tinatahak na sinasabi nga ay pagkatawag sa atin dito sa bayan ng Tansa. At ito nga pong verse na ito po yung pinanghawakan po namin. Nandun po kami sa house church, napakaliit lang po, 20 lang, siksikan na kami. Hanggang sa unti-unting lumago, naging 30 na kami mahigit, tinanggal na po yung mga division. At ito po sinabing ito po binahagi sa amin ni Joseph Bradford, the Pastor Joseph Bradford. Ang ika nga po sa amin, nagpalakas ng pananampalataya po namin. Ng aming pag-asa, pinangawakan po namin yung pag-asa sa hinaharap. At ito pong nararanasan po natin ito, tulad nga na sinabi ko kanina, resulta lang ito ng mga pinagdaanan ng church. Hindi po naging madali, mga kapatid. Hindi po naging madali ang tinahak po natin, ang naging lakbayin po ng church para maabot po natin ito. Marami din pong pagsubok. Kung tayo po individually, dumaraan po tayo ng iba't ibang klase ng mga pagsubok, pains, frustration. Marami pong pagsubok na pinagdadaanan po tayo. And as a church, as a whole, marami din po tayong pinagdaanan. May mga trials, may mga pain ang church na pinagdaanan. At kung titingnan nga po natin, ika nga ay mas marami, mas mabigat ang pinagdaanan po ng iglesia. Dahil kung ilan ang member ng church, yun po ang dalahin, pasanin ng isang iglesia. Salamat na lang, nakatagpo tayo ng isang church na nagpalakas sa atin, ginamit. Ito po, may testimony, ginamit po isang mahiyaing tao para gamitin ng Panginoon sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. Tulad nga po na sinabi ko po kanina, hindi po naging madali ang pinagdaanan po natin. Hindi po naging very smooth yung journey na pinagdaanan po natin. Dumaan po tayo sa iba't ibang pagsubok. Ika nga, mga masalimuot na mga pangyayari na ating pinagdaanan. Nataliwas, mga kapatid. Nataliwas sa mga kaalaman ng iba na kapag ikaw ay nasa church, wala nang problema. Bakit? Dahil ang paningin nila, ay, banal dyan. Mababait ang tao dyan. Hindi dyan nag-aaway-away. Hello? Hindi totoo po yun. May hidwaan dito sa church. Meron hindi pagkakaunawan sa church. But at the end of the day, be sure, yun po yung aming sinisigurado, inaayos po namin ang lahat. Bakit? This is church. Iba ang simbahan. Amen? Dahil ang simbahan ang magpapalakas sa atin. Tama po ba? Marami po rito nagkakatampuhan, nauupen, nasasaktan. Hindi po mawawala yan. Hindi po mawawala. Kasama po yan sa balakbayin po natin. At ito pong mga pagsubok na pinagdaanan po natin individually and as a whole, as a church. Ito po ang nagpatatag ng ating pananampalataya at yung pag-asa na ating tinitingnan doon sa hinaharap. Tingnan po natin. Sa James chapter 1, may sinasabi po si James sa James chapter 1, mula po sa verse 2. English muna natin basahin. Sabi po rito, my brethren, count it all joy when you fall into various trial, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect, complete, lacking nothing. Sa Tagalog uli, babasahin ko uli. Maganda rin sa Tagalog. Sinabi po rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
Iba't iba palang klase. Iba't iba palang antas ang pagdaraanan po natin mga pagsubok. Bakit? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa ibang translation niya dapat kayo'y magtiis. Narinig ako, nagulat. Dapat tayong magtiis sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Dahil yung pagsubok na pinadadaan sa atin ng ating Panginoon, yun ang magpapatatag, magpapalakas ng ating pananampalataya. At yung pag-asa po natin na nakikita po natin sa inaharap, ito rin po yung magpapaalab para hindi po tayo manghinawa, malambot sa ating pananampalataya. Tulad yan na sinabi, our faith and our hope, hindi pwedeng maghiwalay yan. Magkasama lagi yan. Yung pananampalataya at yung ating pag-asa. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mawalan ang lahat. Huwag lang ang pag-asa. Minsan po, nung umattend kami ng webinar, bali virtual fellowship po ng mga PNP, ng mga kapulisan. May isa po kaming guest speaker doon, si General Binag, Police General Binag. At sinabi po niya na mawala na ang lahat ng bagay, katanyagan, kayamanan, kagwapuhan, mawala na yan. Huwag lang yung pag-asa, yung hope. Dahil kapag yung pag-asa, yung hope ang nawala, hindi na po natin nanaisin pang mabuhay. Kaya po tayo buhay pa sa hanggang ngayon. Sa likod ng mga pinagdadaanan po natin. Dahil meron pa po tayong pag-asa. Kaya nga po yung pag-asa, huwag po nating aalisin sa buhay po natin, sa puso po natin. Dahil yan po, kapag ka nawala, yun nga, tulad na sinabi ko po kanina at sinabi rin po ito nga ni General Binag, hindi na po natin na naisin pang mabuhay kapag ka nawala na ang pag-asa. And according to survey, sa maraming mga tao na nagkukumit ng suicide, nagpapakamatay, nagpapatiwakal, bakit? Nawala na po sila ng pag-asa. Dahil hindi po nila gagawin, nakitilin ang kanilang sarili kung meron silang pag-asa kahit gahib laman lang. Kaya nga pagka nawala yan, wala na rin po ang lahat. At salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon dahil ginabayan niya ang church, ang new life para marating po natin ang kinatatayuan po nating ito. Praise God. At nung kapanahon, nung po, I'm a new Christian. 1998, October, nung ako'y makakilala sa Panginoon. 1999 po na ako'y umuwi dito sa Pilipinas. Ano pa lang, wala pa akong 1 taon po mananampalataya. Very young in faith. Pero salamat sa Panginoon, itinuro po niya sa akin yung tamang church, tamang iglesia na mag-nurture sa akin. Magtuturo, magpapalakas sa akin. Hallelujah. Glory to God. At yun po, yung pong mga salitang ito, yung verse po na sinasabi po sa Isaiah chapter 54, ito po yung pinanghawakan po namin. Para humakbang at mabago yung pananaw ng bawat isa, ng bawat church. At bibigyan ko po kayo ng apat na bagay to nurture our hope. 4 na bagay. How to nurture our hope. Inuulit ko po kanina at sinabi din po ito na Pastor Romel, our hope and our faith, hindi dapat po yan naghihiwalay. Kaya pagsabayin na po natin. Paano ba natin mapapangalagaan, mapapalakas yung ating pananampalataya at ang ating pag-asa sa Panginoon. Number one po, have a positive mindset.
magkaroon po tayo ng positive na pananaw sa isipan po natin, sa pananaw po natin, sa puso po natin. Huwag po tayo mag-focus sa mga negative comments. Yung mga nakikita po natin, sinasabi po ng mga tao nakapaligid sa atin, huwag po tayo mag-focus doon. Kundi, have room for improvement. Kailangan po, wala na yung mga kasabihan na hindi ko kaya yan. Wala akong magagawa. Ganito na lang ako. Alam niyo po mga kapatid, kung ganun po ang akin naging pag-iisip, ngayon po, hindi niyo po ako makikita rito. At dapat po yung alisin po natin sa ating isipan. Yung mga negative thoughts, mga negative na nakikita, naririnig po natin sa mga taong nakapaligid po sa atin. Make a positive contribution, ika nga. Amen. At doon po nagsimula. At ito po nakita ko po kay Pastor Edwin. Nung panahon po, that was 1999, malimit po, inaaya niya ako sa Alabang, minsan po sa Dumata, in which na, aywan kung anong kapangyarihan, meron si Pastor Edwin, talagang hindi ko po siya mapahindian. Basta po, inaya po ako ni Pastor Edwin noon. Kuya Cheng, samahan mo ako sa Alabang. Sige po. Kahit may ginagawa ako, para siyang may magnet sa akin. At yun po yung nagpalakas sa akin, kaya po ako nagpatuloy na lumakad sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Doon ko rin po nakita kung paano tumulo ang luha, ang uhog ni Pastor Edwin. Baka makarating ito sa kanya. Dahil nga nanggaling nga po ko sa Mesa Baptist, nagsimula po sa very conservative, at nung pong kami umattend minsan sa Dumata Bible School, doon ko po nakita na nabaptize si Pastor Edwin ng banal na espiritu. Nagpapagulong-gulong po siya sa hig. Ako po noon, hindi ko alam ang nangyayari. I'm a new Christian. Siguro nga, wala po pong 6 na buwan akong Kristiyano. October 1998, pumunta ako sa Pilipinas, February 1999. Hindi ko po alam nangyayari. Pinanonood ko sila. Yung nga isang pastor, habang ako'y nakatingin sa kanya, para ako'y nahalata na natutulala, hindi alam kung nangyayari. Gananon ako eh. Tinapik ako sa ulo. At doon ko po nakita yung pagbabago. Doon ko po nakita na si Pastor Edwin ay, sinasabi nga ay lumakad sa tubig. At doon po patuloy nagsimula ang pagbabago ng church. Hanggang sa lumipat na po ang iglesia, ang New Life, sa 7-11. That was September nga po. Nang officially, ang New Life Christian Center Tansa ay na-connect sa Alabang. Hallelujah. And everything is history. Alam niyo po ba na ang New Life Tansa ang kauna-unahang church na na-connect sa Alabang? Kaya history po tayo sa Alabang. Tayo ang kauna-unahan. Napakarami pong mga samahan, organisasyon, mga church na gustong kumonek sa New Life Alabang. Pero hindi po sila nakapasa. Bakit? Iba po kasi ang kanilang motibo. Kay Pastor Edwin, palibasa nga po, lagi ko po siya nakikita. Lagi po niya ako nakakasama. Nakita ko po yung kanyang katapatan. Nakita ko po yung kanyang talagang pagsunod sa man of God kay Pastor Paul. At doon po nagbago. Hanggang sa kinausap pa nga si Pastor Edwin noon. Nung magkaroon po ng mission trip ang mga taga-Alabang. Nag-seed po ang church. Ang isang maliit na church. Maliit po church. 30 members. Nag-seed po sa Alabang ng 100,000. At ito po ang resulta. Sinabi rin po yan minsan ni Pastor Romil. Ito po ang resulta doon sa mga itinanim po natin, doon sa mga ginawa po natin, yung pinanampalatayaan po natin. Resulta lamang po itong ating tinatamasa ngayon. Ayan po, magkaroon po tayo ng positive mindset. Number two. Surround yourself with positive thinking people. Yan, kaibaganin mo. Maging kaibigan mo, maging
palagay ang loob mo, yung mga positive thinker, hindi yung puro negative ang sinasabi. Dahil mga kapatid, tandaan po natin, sinasabi po yan sa aklat ng Proverbs. Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of tongue. Those who love it will eat its fruit. Kaya, piliin mo yung mga makakasama mo. Piliin mo yung mga taong ika nga ay mayroong mataas na pananaw sa kanyang hinaharap. Dahil kung ano yung ginagawa natin sa ngayon, ang magiging resulta nito ay yung ating hinaharap. What we have today, sa future, yun po tayo. Tama po ba? At kaya nga po, itong nangyayari pong ito sa atin, resulta lamang po ito ng pinaghirapan po ng mga taong nauna sa atin. Surround yourself with a positive thinking people. At yun din po nakita ko kay Pastor Edwin. Lagi po talaga siyang sumusunod kay Pastor Paul. Talagang nakipagrelasyon po siyang maigi sa kanya. Noon nga, tinatanong ko nga sa akin sarili, bakit kaya ganun ang ginawa ni Pastor Edwin? Buti nga, head pastor siya eh. Wala nang magtuturo sa kanya. Eh, kung nga, mababaw pa nga po ako sa word, medyo mababaw po, hindi ko maintindihan. Pero salamat, patuloy tayong babaguhin ng Panginoon. Tuturuan niyo po tayo. Surround yourself with hope-filled people. Tulad sinabi po ni Pastor Romil noon. Kung maligid ka, humanap ka ng mga taong mayroon din kagaya mong pananampalataya. Number 3, focus on things that will empower you. Focus on things that will empower you. The Lord and His Word. Magsaliksik po tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos, ito po ang magpapatibay sa pananampalataya po natin. At dito po rin natin makikita kung paano mag-alab, uminit, ng ating pag-asa sa hinaharap. Amen. Halukayin po natin ang salita ng Diyos. Dahil mawawala po ang lahat. Everything will fade, mawawala po ang lahat. Pero ang salita ng Diyos will never fade. Panghawakan po natin ang napakaraming pangako ng ating Panginoon na sinulat po niya sa Biblia. Kaya po niya ito sinulat para ipaalala po sa atin, sa lahat ng mga nananampalataya, kumikilala sa ating Panginoon. Sinulat po niya ito para po sa atin, para po tayo maging malakas. He will correct us, He will nurture us. The Word of God, ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi po sa aklat po ng Joshua, chapter 1, verse 8, sinabi po doon, do not let your word depart from your mouth. Huwag daw nating mawawala sa ating mga bibig ang kanyang mga salita. Meditate it day and night. Namnamin po natin ang bawat salita, bawat katagang sinasabi ng banal na kasulatan. Nangungusap po ang ating Panginoon. He uses the Holy Spirit to teach us, to reveal something great para po sa ating kalakasan. For the glory of His name. Amen. At ang Biblia po, hindi po kaya itong hadlangan ng kahit na sino. Nung ako nga po ay nasa Saudi Arabia, bawal po na magdala kami ng Biblia. Kung magdadala ka ng Biblia, babalutin mo pa kung saan damit para hindi nila makita. Kapag ka nakita po ito sa airport, pwede kang mamilanggo, pwede kang pauwiin, at itatapon po nila ang Biblia. Pero ngayon, hindi na po nila kayang hadlangan ang paglaganap ng salita ng Diyos. Ibinubulsa na nga lang natin. Nasa mga tablet, nasa mga cellphone. Anong po, talagang kami na okay nasa Saudi, gintong-ginto po ang Biblia. Kaya nga po yung aking Biblia, yung first Bible ko, may pirma pa yun ni Jaime Cardinal Sin. Bigay sa akin ng aking bayaw. Nung ako umuwi sa Pilipinas nga po, noong 1999, February, ang daming humihingi sa akin. Ang kapal kasi, Tagalog, magandang balita. Ngayon nga, punit-punit na. Nasa bahay. Antik na nga eh. Yun mo, 1998, yung Bible na yon. Ang daming humihingi. Hindi ko pinamigay.
dahil gintong-ginto po sa Saudi Arabia ang Biblia. Today, ay naglipa na kahit saan. Iba't iba pang version. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang Biblia ay iba't ibang version ang makikita po natin para mas maintindihan po natin yung sinasabi ng ating Diyos. Para mas nga ay maipahayag po natin ng mas malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon. At bawat lengguwahe, mga kapatid, bawat lengguwahe, meron translation ang Biblia. According to the Word Record, Guinness Book of Record, best-selling book is the Bible. Napakarami ng attempt para mawala ang kopya ng Biblia sa history ng mga Kristiyano, pero hindi po nila magawa. Focus on things that will empower you. Ito po yung magpapalakas po sa atin. At ang pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. May mga lakas po tayo. May talino po tayo. May mga bagay na pwede po natin gawin kahit wala po tayong kasama o katulong. Pero mas magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tayo po, ang alam po natin, ang karunungan po natin ay limitado. Pero ang karunungan ng ating Panginoon is unlimited. Parang cellphone lang. Unlimited ang karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga tawag sa Kanya, omniscient, omnipresent, omnipotent. Walang hanggan ang Kanyang kapangyarihan, walang hanggan ang Kanyang kaalaman, at kahit saan siya ay nandoon. Kaya nga po, encourage ko po sa lahat, read your Bible. Pray every day. And you will grow. Nasa ulo ko na. Si Pastor Romil po ang original noon. Focus on things that will empower you. Yun nga po, salita ng Diyos at ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa ating Diyos. Lalo na nga po ngayon sa kapanahunan po nating ito. Kapag ka lalabas ka ng bahay, talaga pong kontodo ang iyong gear. May face mask na, may face shield pa. Naka-helmet pa. Kanina nga po, nakagat ng daga ang misis ko sa gitnang daliri ng kanyang paa. Naapakan niya ang daga, di siyempre, kagatin siya, ikaw man ang maapakan. Di ba, mangangagat ka rin. Di ba, mga nasa bahay. Di ba, pagka kayo naapakan, nangangagat ka rin. Ayun po, nakagat ang misis ko. Talaga nag-pray ako. Siyempre, daga. Nasa isip ko na kagad, ako, rabies. In the name of Jesus, text ako sa kanila, in the name of Jesus, no rabies in Jesus' name. Yun, pagpunta niya kanina, alas 8, nasa RH, yun na kami, alas 12 kami nakatapos. 4 na oras, gutom na gutom ako. Sabi ng doktor, wala raw rabies ang daga. Kanina ko lang nalaman. Ang rabies pala, mga kapatid, sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon, ang daga ay walang rabies. Yung mga mice, chipmunk, rabbit, wala yan, walang rabies. Meron sila yung kapag ka nagkasugat ka, ihi ng daga, leptospirosis. Yun ang iyong pag-ingatan. Ayun, tuwan-tuwa ako, wala palang rabies. Tininan ko nga kagad sa Google, wala nga rabies. Aso lang pala may rabies. Praise God! Hallelujah! Ang salita ng Panginoon ang magpapalakas sa atin. Last, number 4. Number 4, trust yourself. Magtiwala din po tayo sa ating sarili. Yes, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Pero hindi habang panahon ay iaasa mo na lahat sa ating Panginoon. Gamitin mo rin ang ating sarili. Trust yourself. Learn to trust ourselves. Meron po tayong abilidad, mga kapatid. Meron po tayong mga gift o talent na kakaiba sa talento ng ibang tao. Gamitin po natin to. Magtiwala po tayo doon sa gift na pinagkatiwala sa atin
ng ating Panginoon. Trust ourselves. Help yourself para maging malakas po tayo. Amen? Huwag po tayong kakaasa sa iba. Pero yung pag-asa po natin, papanatilihin po natin. Dahil ito po yung magpapalakas sa ating pag-asa sa hinaharap. Yung hope po natin. Amen? Trust yourself. Hold on to what God has promised to you. May ipinangako po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bawat isa po sa atin, meron pong pinangako ang ating Panginoon. Makinig lang po tayo sa Kanya. Makinig, be sensitive on what He is saying to you. And patuloy po natin itong hakbangan. Amen po ba? Trust yourself. Magtiwala po tayo sa ating sarili. At higit sa lahat, magtiwala din po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God, we bless you. We honor you, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Ito po ay i-declare po namin, hindi ito maaagaw ng kaaway sa aming mga puso, kundi ito'y matanim sa bawat isa. Father God, we bless you. We honor you today. Ikaw po, Panginoon, at sa lahat po, Panginoon, ng aming mga kapatid, na ngayon po ay nasa kanilang mga tahanan, we speak and we declare that they are blessed, Father God. They will walk according to your purpose and to your will. At salamat po na patuloy po na mag-aalab ang aming pong pananampalataya, ang aming pong pag-asa, Panginoon, upang marating po namin yung nais mong ipagawa sa bawat isa, Panginoon. And thank you for what you have promised to us, that you will never leave us nor forsake us. Oh, Father God, we bless you. We honor you today. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you po sa inyong lahat, mga kapatid. Hold on to what God has promised to you. Bye-bye. Hallelujah. Okay po, para po sa ating paglibigay, may babasahin po ako sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9. Umpisa ko po sa verse 6. Ito po sinabi, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sinabi nga po sa Ingles, love God, a cheerful giver. Kaya mga kapatid, kapag ka nagbibigay po tayo ng ating offering, ng ating tithes, ano man po yan, handog, kailangan po maluwag sa ating puso at sa ating dibdib. Kaya, bago pa man, mayroong bigayan, ihanda mo na ito, ipanalangin sa Panginoon at maniwala ka na lahat ng ating itinatanim, mag-aani po tayo. Father God, salamat po Panginoon sa biyaya mo sa amin. Salamat po sa mga tinatangkilik po namin Panginoon na nagmamanifest yung kabutihan mo, yung yaman mo sa bawat isa. Father God, ito pong mga handog po namin, mga tithes, and offering, Father God, maging samyong aroma ito sa iyong katastasan. At naniniwala kami, Panginoon, we will reap a harvest 100-fold. For your glory, for your name's sake, in Jesus' name, amen. Magbigay po tayo, mga kapatid. Here are the different ways you can give. You can give through online bank transfer or bank deposit. Here's your bank account details. If you don't have a bank account, you can give through the following mobile wallet applications on your screen. Another option is to drop in your tithes and offering on our church compound. An assigned staff is ready to accommodate you. Or we can pick it up, just connect with your area coordinators. This week at New Life Tanza Online,
Bread alone will not satisfy, but true life is found in every word that goes forth from God's mouth. It's a hashtag Word is Life on our daily reading of the word called Speak Life, happening from Tuesday to Saturday at 8 a.m. only on Facebook at New Life Tanza. Let's start our week with a devotional on the Word of God through online devotion. Every morning at 9, Tuesday to Saturday via New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. Make sure to invite your family and friends, and together, let's get deeper. Make your night better with talks on family and marriages on our Fam Night. Happens every Tuesday, 7 p.m. at New Life Tanza on Facebook. This can only get better when shared with family and friends. See you there, fam! Every time God reveals Himself is an opportunity for us to respond. Get ready to fill your days with His praise on our Praise Break, now on a new day and time slot every Wednesday at 7 p.m. Only on New Life Tanza on Facebook. Enjoy another edition of Shoutout Praise with our lead pastors Romil and Tess Napila. Join them and their special guests every Friday at 7 p.m. Simulcast over New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. Calling all the women of virtues for an afternoon of fun and conversation on Hello Sis. Happens every Saturday at 3 p.m. This will be broadcasted on the Virtues Ministry page, so make sure to follow them on Facebook at Virtues Ministry. Take your faith on another level by attending our journey classes with interesting topics about biblical doctrine every Sunday at 3 p.m. Catch it on our Facebook group, Let Us Journey Together. Get connected by joining our generational gatherings via Zoom, youth, young adults, men, and women. Meeting ID and password will be sent few hours prior to the meeting. See you there! Our anniversary merchandise is now available. Grab a shirt for only 300 pesos. All proceeds will go directly to New Life Tanza's community outreaches. For orders, send us a private message or contact your area coordinators. Join our Sunday service stream at 10 a.m. on Facebook at New Life Tanza with rebroadcast at 5:30 p.m. via New Life Tanza Official on YouTube. You can invite someone to church by sharing the link or hosting a watch party. Stay connected and see you online this week.